ka-Destiny, naranasan mo na ba na mapatanong kung worth it ba ang person na kinakasama mo ngayon dahil sa isa lang pagkakamali? May gusto ka bang sabihin? Ngayon, makikinig nyo ang isang storya dito lang sa ating Confessions with Kuya Carl dito sa 96.7 Destiny Radio. At ngayon naman, syempre, sana wag na wag mo nga bang sabihin? Ano nga ba yung wag na wag mong sabihin? Kaya naman pakinggan naman natin, syempre, welcome sa ating Confessions with Kuya Carl! 96.7 Destiny Radio. Anong oras na? It's already 1:02 in the afternoon. Nakinig nyo kanina yung kanta ni Kitchina Dal, wag na wag mong sasabihin. At nakikita nyo ngayon, siguro mamaya mapakita ni Paulo yung ating story. Pero magbabasa po tayo ngayon ng ating bagong confession sa mga nakikinig po sa atin dyan sa live. Pwede po tayo mag-comment dyan sa ating Facebook Live at sa ating TikTok Live sa at Kuya Carl, kuya.carl. Yan. Makikita nyo po dyan, live na live po tayo at kasama po natin yung page mismo ng Destiny Radio. Hello po sa Destiny Radio, follow nyo rin po yung Destiny Radio. Hello Mary Joy Baldovino, yan, magandang tanghali sa iyo. Kasama nyo ang inyong Kuya Carl na magbibigay sa inyo ng isang talagang kapanapanabik na kwento na magbibigay sa atin ng kaunting sakit. Ay, oh my God, ay... Sino ba dyan ng Sino dyan ng may boyfriend, may girlfriend na nako, yan. Sino dyan ng may jowa na parang malapit ng ikasal, yan. Ito na siguro yung mapapaisip ka dito sa kwentong ito kung talaga nga bang ang iyong partner ba ay nag-aalala para sa iyo. Ay, wala po. Ano sabi ni Kuya Maynard? Wala daw po, pero syempre naman, ako baka wala ba ka? Di ba may may girlfriend ka, Kuya Maynard? Ako. Si Francisco Menandro po, magandang tanghali po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ngayon po nakikinig nyo ang 96.7 Destiny Radio. At ngayon naman, siguro naman ready na ang ating mga ka-Destiny. Wow, susunduin daw niya ngayon. Hello, ayo nga, ingat kayo. Papunta na bang Quezon ngayon si galing Bacolod ang jowa nito. Pero, nako, parang hindi nyo kailangan. Parang masasaktan kayo sa makikinig nyo ngayon. Ako, sige, ipakita mo na nga, Paulo, ang ating ang ating ikwekwentong istorya for today. Nako. Damhin niyo muna yung music. Siguro mararamdaman yung parang, ano to, Kuya Carl, bakit ka nagpapatugtog ng ganyan? Oh my God. Ay, nako, makikinig nyo ang emote na story na ito. Nako, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, basahin po muna natin ang isang kwento na mula sa ating sa Passion Tales. Yan, mula sa Passion Tales. Ito po ay isang kwento about sa magkatipan, sa magjowa. Yan na parang malapit na silang ikasal and nagkaroon lang ng realization si brother dito kung ano yung nangyari sa kanila. Yung ka-Destiny natin. Yan. Tito Carl, kakamis. Kaya tawag na rin akong Tito Carl dito sa Pero ito nga, dito talaga ako niya. Pero sa mga nakikinig po, pakinggan naman natin ang storyang pinabayaan ako ng girlfriend ko para makipag-party. Sakit. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, yan, tutok lang po kayo. Babasahin po natin ang kwento na talagang magpapasakit ng iyong damdamin sa mga nakikinig dyan. Ayon po sa kwentong ito, siya daw po ay 31-year-old male and meron daw siyang girlfriend na 26 years old. Mabait naman daw siya at sweet at 7 years daw sila. Pero nag-iisip daw siya ngayon kung hihiwalayan ba niya ang kanyang katipan o wala naman sa isip na daw na magkahiwalay sila noon Pero ngayon bigla daw siyang napaisip. Basahin natin dito ang sinabi niya. Sabi niya dito, isang gabi pumunta ang GF ko or girlfriend ko sa isang party kasama ang mga barkada niya sa work. Ako naman napili kong magstay sa bahay kasi hindi ko pa naman kilala ang mga workmates niya. Hindi ko alam kung paano sila pakikisamahan. At gusto ko din namang mag-enjoy ang girlfriend ko sa party nang walang inaalala.
habang nasa bahay ako, naramdaman ko ang sobrang sakit sa aking tagiliran na halos nawalan na ako ng malay. Sinubukan kong mag-text sinubukan kong nag-text sa aking girlfriend at sinabi ko sa kanya na umuwi na ng bahay dahil masama ang pakiramdam ko. Alam nyo ba kung anong reply ni girlfriend? Ang reply ni girlfriend ay LOL. Bakit naman LOL? LOL lang ang nireply niya na may laughing emoji. Sinubukan kong tumawag, ini-cancel niya ang tawag ko. Sinubukan ko uli, pero blinak niya ako. Iniblock niya ako. Grabe. Tinawagan ko na lang ang aking kapatid na tumulong para madala ako sa ospital. Agad nila akong dinala sa emergency surgery. At nalaman ko lang na may appendicitis pala ako at swerteng nadala agad ako sa ospital dahil kung hindi naagapan, malamang patay na ako. Nang magising ako, nabasa ko ang napakaraming text at missed calls galing sa girlfriend ko. Tinatanong niya kung nasaan ako kasi wala daw ako sa apartment. Tinext ko sa kanya ang details ng ospital saka natulog. Pagkagising ko, nakita ko ang girlfriend ko na nagbabantay na yan sa akin. 3 araw din siya nagbantay hanggang nakauwi na ulit ako ng bahay. Panay ang hingin niya ng sorry dahil akala niya ay pinaprank ko lang siya. Never ko siyang ginulo kapag nagsasaya siya at hindi ko pa siya kinakausap uli sa nangyari. Pero medyo nasaktan ako doon. Dahil instead na tanungin kung okay lang ako, tinawanan lang niya ang text ko at na-block pa niya ang mga tawag ko. Gusto ko makipag-break pero iniisip ko baka honest mistake lang talaga yun. Grabe naman. Grabe naman yung kwentong yan. Yun, hindi ko alam kung naranasan nyo to. Ito yung, yung mga uri ng kwento na feeling natin ay napabayaan at hindi tayo importante sa ating mga katipan. Medyo masakit. Kasi para sa lahat para sa lahat ng nangyayari sa kanila, parang pinili na lang niyang manahimik. Kung kayo mga ka-Destiny, kung kayo nakaranas na ito, yun ba ay subject to break up kaagad? 7 years kayo, isipin nyo ha. You have 7 years in the line. Tapos talagang very okay naman yung story nila. Parang hindi naman sila nagkakaroon ng pakilaman sa mga personal life nila. Pero if we were to think about it, kasi makikita natin na parang para bang worth it ba na ibigay ko yung buhay ko sa taong ito? Na i-rely ko ang buhay ko sa taong ito na hindi ako pinansin. Na sa time na ako ay nangangailangan ay nagawa pa niya akong tawanan at i-block ang mga tawag ko. Kaya nyo ba yun mga ka-Destiny? Kaya nyo ba yung gawin? Kaya nyo ba yung tanggapin sa partner nyo? Siguro may pumapasok lang din sa atin siguro na mga thinking na siguro baka naman honest mistake lang yun. Pero base sa pinanggagalingan ni ating writer, ni ating sender ay mukhang medyo mabigat ang pinanggagalingan din. Hindi lang siguro ito nangyari ng isang beses. Kasi kung isang beses lang ito nangyari, pwede nga nating palagpasin na honest mistake. Pero mukhang parang merong pinaguhugutan din ang nararamdaman ng ating sender. Kaya ngayon, kayo mga ka-Destiny, kayo ba, nakaramdam na ba kayo na para kayong pinabayaan? Na para kayong iniwan? Na para kayong hindi pinansin sa mga panahon na kayo ay nangangailangan?
talaga ring mahirap. Ano mga ka-Destiny? Kung kayo, ayan, halimbawa, nandun tayo sa sitwasyon na yun, ano nga ba ang gagawin nyo pag ganun, di ba? Pero feeling ko itong mga ganitong sitwasyon ay very, very limited naman to rare moments naman to. Ang siguro lang ay, ang pinagtataka ko ay bakit unang thinking ka agad ni girl ay prank yung ginagawa ng boyfriend niya. Maybe siguro nagkaroon na silang conversation about dun sa mga pag-party kasi nga hindi naman daw niya pinapakilaman pag tawag dito. Pag nagsasaya daw sila, hindi naman daw nila parang parang pinapakilman ng isa't isa. Kaya siguro nagulat si girlfriend Nagulat siya kung bakit nagtatanong siguro na nagpapauwi si boyfriend kasi parang hindi rin naman siguro ugali ni boyfriend na magpauwi sa kanya. Kaya siguro inisip niyang prank. Kasi wala kumbaga imbis na parang sagutin niya yung tawag at anuhin yung tawag dito, yung kanyang concern ay talagang para siyang naitsapuera. Kumbaga parang nawala ng kumbaga nagkaroon ng walang bahid ng concern para sa mga nangyari sa kanya. Kung babasahin natin ang mga comments dito, yung mga comments sa Facebook post na to, grabe talaga yung mga comments. Ang hirap basahin, no? Talagang sabi dito, meron talaga sabi dito na i-break na daw si babae. Yan, kasi daw, sabi dito, easy decision, sabi dito. If she can think you're pranking a serious situation, then I don't know what she will take seriously. Hindi siya seryoso sa'yo. Meron naman dito sinabi na she cannot be trusted with your life. That's one requirement of having a partner. Sabi po to ni Roy Budyongan, sabi niya dito, the fact that she blocks and directly neglects your message is a major red flag. She's having fun with another dude enough to disregard you. Siguro, huwag naman natin pag-isipan ng ganon. Laging ganon kagad sa isip natin parang merong iba kagad na tao And yes, do it, break up. That behavior is dangerous for you and for your future children. She is willing to disregard anything just to have fun. Ay, grabe, tunay ba yon? Sa mga kababaihan nating nakikinig dyan, tunay ba yun? Tunay ba na na tayo ay parang kasi may nakinig akong saying. Ewan ko lang kung baka controversial to sa lahat, pero nakinig akong saying about sa sa difference between the women and men. Yan, parang difference daw. Sabi nila kasi men can sacrifice their happiness for their family or their loved ones. Pero women daw will sacrifice their loved ones or their family for their happiness. Sabi daw. Hindi po ako ang naglahad ng mga statement na yan, kundi po ang nakita ko lang po tong quote sa internet. Yan. Baka naman i-bash nyo ko. Ayan. Pero syempre, ang dami pa rin ditong comments na nagsasabi. To be honest, kuya, if emergency, no need to chat her. Common sense ba? Call her directly at malaman namin ang babae ang nadarama kung bakit ganyan. Ito, nabash to kasi sabi daw niya, imbes na parang ganyan yung mag-text daw, ay tawagan na lang daw directly. Ang sabi ng mga tao, hindi na nakakapag-isip ng maayos yun at yung kumbaga inaatake ng appendicitis niya. Sabi, sorry daw te, at hindi niya naisip ng mga sinabi mo kahit mamilit pa na siya ng sakit. Yan. Yun nga kumbaga may nagdedepensa naman dito dun sa part ng girl. Syempre kailangan din natin tingnan in different perspectives, hindi lang dun sa perspective ni guy, pati dun sa girl. Baka naman talaga nga naman ay at the time parang hindi naman niya pero for me pag kasi biglang nagganon yung partner ko, I'll ask them why. Kung kayo siguro din bakit ano ba nararamdaman mo? Bakit masama ang pakiramdam mo? And paano mo na-deduce ka agad na prank yun at the time na parang paano mo na-deduce na prank ka agad yun? Yun lang ang sinabi niya, yung masama ang aking pakiramdam. 'Di ba? Ang bigat naman nun para sa ating mga ang bigat naman nun para sa ating mga sa mga magpa-partner. Bakit yung parang yung mga ganun ay walang kasamang concern? Nakapagbiruan na ba sila? Nakapag-prank na ba sila sa isa't isa? Siguro ganoon ang nangyari. Siguro nakapag-prank na sila sa isa't isa kaya ganyan ang ganyan ang nararamdaman.
Kaya ngayon naman sa mga nakikinig sa atin, ako, saglit lang ating live naman dito eh. Sa mga nakikinig po sa atin sa TikTok live po natin, yan sa ating Destiny Radio. Follow nyo rin po yung Destiny Radio. Yan, teka lang, hindi ko ma-invite kasi yan, hindi ko ma-invite yung Destiny Radio. Yan, invite ko yung Destiny Radio para ma-follow nyo sila bilang yan, ito nakikita nyo sa baba. Yan, paki-follow na rin itong aming mismong. Yan, makikita nyo yung logo namin. Yan mismo aming radio station para dito sa ating TikTok account. At sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat po sa mga nakinig at mga Kaya naman, di ba, minsan kasi ito mapapansin natin dito Sa loob kasi ng 7 taon, akala mo na, kilala mo na yung taong mahal mo. Pero minsan, isang gabi lang pala ang kailangan para magtanong ka sa sarili mo kung mahal ka ba talaga niya. Nako. Baka naman kailangan lang ng kape. Baka magkape ka na muna. Baka naman kailangan mo lang magkape. Mag-Marcafe 5-in-1+1 coffee mix para talaga namang masarap na masarap ang iyong pakiramdam. Yan, may nag-open akong chat. Yan. At sana sa inyo naman ay parang sana maramdaman nyo sa isa't isa na. Parang sana mabawi din naman ni girl. Sana mabawi din naman ni girl. So in summary, ano nga ba nangyari sa ating kwento for today? Isang lalaki ang naiwan sa bahay habang ang girlfriend niya ay nagpa-party at akala niya okay lang. Pero habang siya ay nagkakasakit, unting-unting nawala ng malay at tanging sagot pala nakuha niya ay lol na may emoji pa. Nasaktan ka na hindi lang sa katawan kundi pati sa tiwala. At kahit bumawi siya sa huli, minsan hindi sapat ang sorry kapag ang sakit ay naunang tumama sa puso mo. Kaya sa mga gabi na pag-iisa, may mga tanong na paulit-ulit sa iyong isipan. Worth it pa ba na ipaglaban ng taong iniwang kang mag-isa habang nilalabanan mo ang sakit mag-isa? Para sa lahat ng nasaktan at piniling manahimik, here's a song for you para makatulong sa pag-release ng bigat ng inyong digdib. This is December Avenue's Bulong. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio. Muli, nagpapaalam na ang inyong Kuya Carl. Maraming salamat sa inyong lahat.